Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon na po ang simula ng muling pagbabalik ng ating Midweek Bible Study tuwing Miyerkules sa kanyang bagong mukha at paraan o sistema. Ito po ay tatawagin natin simula ngayon ang Bible Study Online tuwing Miyerkules. Tayo po muna ay mananalangin upang hilingin ang presensya ng Diyos at ang pakikisama ng kanyang banal na Espiritu na tayo po ay bigyan ng karunungan, ako at kayo na nanonood at nakikiisa sa Bible study ito. Tayo po'y yumuko at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo. At muli ay ibinigay mo sa amin ang pagkakataong ito na kami ay makapag-aral muli ng iyong mga salita sa bagong anyo nito at sa bagong paraan na kami po ay makapag-aaral ng iyong mga salita kahit na kami, Panginoon, ay hindi sama-sama sa isang lugar o sa isang itinakdang lugar na kami, Panginoon, ay magsama-sama upang mag-aaral ng iyong mga salita na katulad ng aming nakagawian ng gawin tuwing Miyerkules sa iglesia namin sa Lalod. So muli, kami, Panginoon, ay humingi sa iyo ng iyong presensya. Puspusin mo kami ng iyong banal Espiritu. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungang makalangit upang ang lahat ng aming sasabihin ay hindi manggaling sa amin, kundi sa iyo lamang. Gamitin mo lamang po ako at gamitin mo ang paraang ito upang maipatid, Panginoon, sa aming kapatiran at sa mga nanonood ang tunay na layunin ng iyong mga salita. Ikaw na bilang Panginoon at aming tagapagligtas. Kaya, Panginoon, hinihiling namin na sa pagpatuloy ng aming pag-aaral ng iyong salita ay ang pakikisama ng iyong banal na Espiritu ang sumaamin. Kiniklaim namin, Panginoon, ang iyong pangako na kung naasaan ang isa o dalawa sa iyong pangalan, ay ikaw ay duroong palagi sa aming kalagitnaan. Ito ang aming samot dalangin sa iyo sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po ang layunin ng muling pagbabalik ng ating pag-aaral ng salita tuwing Miyerkules? At ito nga po ay gagawin natin sa kanyang bagong anyo at paraan o sistema. Ang layunin po nito una-una ay upang magpatuloy ang ating kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita na natigil po dahil sa pandemic na dala ng COVID-19. Saan po natin mahihintulan ang pandemic? Sa Bible, may sinasabi rin po na tungkol sa pandemic. Hindi nga lang direktang sinasabing ito ay COVID-19. Ano po? Pero kung ating bubuksan ang ating mga Biblia, ano po? So, sa Jeremias 9:21 ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang kamatayan ay sumampa sa loob ng ating mga dungawan. Ito'y pumasok sa ating mga palasyo upang ihiwalay ang mga anak sa labas at ang mga binata sa lansangan. So, ito po pala binanggit na rin sa Biblia. Hindi lang kasing katulad ng ginagawa ngayon. Ano po? Na ang mga bata, mga anak ay dapat ay hindi nasa labas at ang mga binata ay wala sa lansangan. Ano po? Sapagkat ang mga nangyayari po naman ngayon talaga sinabi na inihula na sa Biblia. Ano po? Ang mga gera, ang taggutom, ano po, ay hinula na. Saan po sinabi yan? Buksan po natin sa Mateo 24:6 at 8. Ano po? At mga karinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. So sinabi, ano po bang nangyayari ngayon sa atin? May gera sa iba't ibang bansa, may gera sa iba't ibang lugar. At tayo po dito, ang nararanasan natin, tayo po'y nagugutom, nagkakagutom, nagkakaroon po ng kakapusan
sa maraming bagay, lalo na po sa pagkain. At ang sabi nga po doon sa Mateo 24:6, makakaranas tayo ng taggutom. So po yan ay sinabi noon pa. Kaya nga po, talagang ang salita po ng Diyos ay may katotohanan. Ayan. So, sa pandemic, sa panahon po ng pandemya ngayon, lahat po ay natigil. Pati na po ang lahat. Yung pong pagre-restrict sa mga kabataan, pagre-restrict sa mga matatanda ay nagkaroon po ng pagpipigil, pagsawata na huwag munang gawin. So lahat po ay social gatherings at higit sa lahat po ang spiritual gatherings ay pinatigil ng pamahalaan. Talagang dapat nating sundin para sa ating kagalingan, para sa ating kaligtasan. At bilang mga masunuring mamamayan at bilang mga Kristiyano na nagpapasako saan po sa pamahalaan, tayo po ay tumalima at sumunod. Naging malaking hamon po ito sa ating lahat at sa buong iglesia. Ano ang hamon sa ating lahat sa iglesia? Ang tanong po ito, tayo po ba ay tuluyang titigil at tayo po ba ay patitigilin ng pandemyang ito? Tayo po ba ay lalayo at hindi po natin na pag-aaralan ang salita ng Diyos? Yan po ang hamon sa ating lahat at hamon sa bawat isa po sa ating mga Kristiyano. Ang sagot po natin, siyempre, ang sasagot po natin ay hindi tayo papayag na ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay matigil at tuluyang mawala po sa ating iglesia. Hindi po tayo. Sabi nga po sa Facebook, siguro po lahat naman kayo ngayon ay may Facebook tayo. Lahat ay may Facebook. COVID-19 ka lang, tao kami. So, ibig sabihin, nilalakasan ng loob ng mga tao ang kanilang sarili laban sa sakit na dala ng COVID-19. Tayo po, sabi natin, kaya po. COVID-19 ka lang, Kristiyano kami, malakas, matapang, kaya naming labanan at harapin ang lahat ng problema, lahat ng suliranin, lahat ng darating na tagok sa aming buhay. Dahil kami Kristiyano, may Diyos kami, may Panginoon kami, nandyan si Jesucristo sa amin. Palagi. Hindi kami iiwanan, hindi kami pababayaan, iiwas niya kami sa sakit na dala ng COVID-19. Kaya dapat ipagpatuloy po natin ang pag-aaral ng kanyang salita. May COVID man o wala. So, maaaring masasabi po natin na tayo po ay nasa kadiliman ng ating buhay ngayon o sa kadiliman ng ating paligid dahil nga po ay may COVID-19. So, ano po ang magbibigay ng liwanag sa ating lahat? Ang salita niya. Ang sa pamamagitan po ng Biblia, ang salita ng Diyos, ang ating pong magiging liwanag at ating magiging gabay sa araw-araw. Ano pong sinasabi sa Psalms 119:105? Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Yan po ang magiging gabay natin. Yan ang magiging liwanag natin upang tayo'y patuloy na lumakad, na taglay ang buhay, ang kalakasan at kalusugan ng ating katawan sa panahon po ngayon ng pandemya. At bakit po na magandang hindi tayo lumayo sa salita ng Diyos? Dahil ito po ang magtuturo sa atin, magpapatibay sa atin at magiging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Basahin po natin sa Hebreo 4:12 kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po sa Hebreo 4:12 ay ganito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at mga utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ang salita ng Diyos ang magpapatibay sa atin at magtuturo po sa atin ng dapat nating gawin. Mabisa raw po, matalim. Ang salita ng Diyos. So, ang salita daw po ng Diyos ay buhay, mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na ating alam. Mabisa.
two-edged sword. Ibig sabihin, pag tinagamot bumalik sa iyo, masusugatan ka rin. Ang salita mo na bibitawan sa iyong kapwa ay babalik din sa iyo na maaaring ito'y patungkol din sa iyo na ikaw ay dapat ay matuto rin sa aral ng Diyos. Pero sinasabi dito sa English na maganda? Ang word daw po ng Diyos, the word of God, is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ito raw po ang tagabasa ng nasa isip ng tao at nasa puso ng bawat isa sa atin. So, hindi makakakaila sa Diyos ang lahat nating iniisip at ating babalakin at ating pong mga gagawin. So, ano pong dapat natin gawin? So, we will continue studying the words of God and we will go back to the Bible. Yan po ang panawagan sa atin. Paano po tayong mag-aaral ng kanyang mga salita kung hindi naman tayo babalik sa paghawak sa Biblia, sa pagbabasa nito? Ano po? So, kailangan po talagang bumalik tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita. At babalik tayo sa Biblia na ating kinagisnan at kinaugalian at siyang itinuro sa atin ng mga matatanda at mga nauna sa ating mga kapatiran na tagapagturo at ating tagapangaral simula pa po. Kung makikita po niyo dyan na nakasulat niya, don't just own a Bible, read it. Yan. Ito po'y sira-sira na. Ay naluba. Ito po'y nasa akin na. Mas maaaring isa na po ito sa pinakamatandang Biblia po ngayon sa ating pong church. Kaya sana po kayo at ako po'y nadatala ng ating pagharap sa salita ng Diyos. Pero ito naman po ang nais ng Diyos sa atin, na ating pong maramdaman ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, nga pong sabi dito sa Hebreo, sa English, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Yan po, lagi pong ang Biblia ay nagpapahiyak sa akin. Lagi pong ang salita ng Diyos ay gumagawa sa akin tuwing ito po ay aking pag-aaralan, tuwing ito ay aking share. Sabi niya po ng mga kabatiran natin, matanda ka na, iyakin ka na yan. Si Brother Dino, kumusta ka na? Special mention niyo. Brother Robert, Brother Joseph, yun po kami magkakasama sa Board of Elders sa Church of Christ. Masaya po kami. Kahit kami po magkakaiba ng isipan sa isang bagay na pinag-uusapan namin tungkol sa Church. Pero kami po'y isa, matibay, malakas para po ipaglaban ang doktrina ng ating iglesia at ng katuruan ng ating Panginoong Kristo. Hindi kami naghihiwalay. Maaaring magkakaiba po kami sa maraming bagay sa isipan, pero kapag pinag-usapan po ang tungkol sa church, ng church ay hindi po pwedeng sirain, hindi pwedeng gabayin, hindi pwedeng pag-iba-hiwalay. Iisa po kami dapat. Iisang matibay, malakas at matatag. Yung pa para po malaman din nyo na baka sabihin nyo naman kami ay hindi. So, pinatibay po kami ng panahon, pinatibay po kami ng salita ng Diyos. Kaya po kami magkakaisa at magkakasama ngayon. So, balik po tayo. Babalikan natin ang dati nating simulan, ang dati nating ginagawa. So, kailangan bumalik po tayo sa Biblia at ito ay pag-aralan. Why we have to go back to the Bible? Why we have to go back to the Bible and read it and study it? Dahil po sa tayo muling bumalik at magsisimula po muli. Akuin natin na tayo po magsisimula muli sa unang baita, sa unang step, sa unang araw na tayo nagsisimulang bumasa at makaunawa kung tayo nag-aaral ngayon din po gawin natin muli. Kasi baka po nabura ng pandemya ang mga alam natin sa banal na kasulatan na nandito sa loob ng Biblia. We will refresh our minds and we will refresh our hearts to the words of God.
we will go back to the Bible. Bakit? Bakit tayo ulit mag-aaral? Una-una po, what? To learn who God is and know Him better. Yan po ang unang-unang layunin kung bakit muli tayong mag-aaral ng mga salita at we will go back direct reading the Bible. Ang matutunan po nating kilalanin ang ating Diyos at puspusan at makilala, maging kaibigan natin ang Diyos. Know Him. Hindi po ba? Katulad nga po sa mga kabataan at sa mga diba bago naman po tayo natin pinakasalan o niligawan ang ating mga kasintahan noon at ang ating mga girlfriend, boyfriend noon ay po, kinilala muna natin. Katulad din po sa Diyos, tayo po hinahingi ng pabor sa Kanya, hihingi ng kaligtasan. So, kailangan natin pong makilala siya and know Him better. Sa pamamagitan po, tanong po bakit po? Nakalimutan naman natin ang Diyos dahil sa pandemic? Siguro naman po hindi at huwag sana. Ano po sinasabi ng Biblia tungkol dyan? Sa John 17:3. Ano po sinasabi sa John 17:3? At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Jesucristo. So, yung pagkilala pala sa Diyos ay siyang buhay na walang hanggan at magdadala sa atin doon, sa buhay na walang. Na ikaw, ng Diyos daw po, ayan na po, makilala nila. Nino po, makilala natin at nila na mga wala pa kay Jesucristo na iisang Diyos na tunay. So, may sinasabi po talaga na may iisang Diyos at tunay. Ibig sabihin, marami ngayong Diyos-Diyosan at hindi tunay. So, yan ang sinasabi po ng Juan 17:3 na may iisang Diyos na tunay at yun ang ating pinaniniwalaan at kinikilala ngayon sa pamamagitan ng sinabi at ng kanyang sinugo at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Jesucristo. Yan po ang matindi at matibay natin pinaniniwalaan na si Kristo ang sinugo at siya lamang ang makapagliligtas. There is no other name to be saved. And that is in the name of Jesus Christ. Kailangan nating unang-unang makilala ang ating Diyos at makilala ng Biblia. Ano pa ang sinasabi sa Ephesians 1:17 tungkol sa pagkilala sa isang Diyos na tunay? Sa Efeso 1:17, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Kristo ng Ama ng kaluwalhatian ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Ano pong ibibigay sa atin? The Spirit of wisdom and revelation of the knowledge. Yun po ang ibibigay sa atin kapag pinag-aralan natin ang salita ng Diyos. We will be given the Spirit of wisdom and revelation of the knowledge of yung pagkakilala ng Diyos. Bibigyan po tayo ng karunungan makalangit sa pag-aaral natin ng kanyang mga salita ng Diyos. Yun po ang number 1 na layunin natin. To learn who God is and know Him better. Number 2. Ano po ang pangalawa? To gain wisdom from the Word of God. So, anong layunin po natin muli doon sa pagbabalik po natin ng ating midweek Bible study? Online na. Una-una po, ayan nga. To learn who God is and know Him better. At ngayon naman po ay number 2, ayan po. To gain wisdom from the Word of God. Makakuha po tayo ng karunungan mula sa Diyos. Wisdom po ang ginamit na salita. Hindi lang po knowledge, wisdom. Ibig sabihin po ang wisdom ay talagang karunungan makalangit. So, to learn who God is and know Him better and to gain wisdom from the world. Saan po yan binabanggit? Doon nga po sa sinabi natin kanina sa Hebreo. Sa Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim
at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. So, yan po. Ito po ang salita ng Diyos na magbibigay raw po ng karunungan sa atin. Karunungang makalangit, sapagkat ang salita daw po ng Diyos ay buhay, mabisa, at matalas. Effective po siya. Matalas po siya. Sapagkat siya buhay galing sa salita ng Diyos. Mismong galing sa Diyos na isinalin mula noon hanggang ngayon sa ating panahon. That's why it is effective and short for us to know the words of God. Ayun po ang ating pagbabalik, pag-aaral ng salita ng Diyos ay bibigyan natin ng pansin ang ating buhay bilang mga Kristyano. Ibig sabihin po ay magkakaroon po tayo ng self-evaluation. Ano pa ako bilang tao? At higit sa lahat, ano pa ako ngayon bilang Kristyano? Ako ba'y lumalakad? Ako ba'y gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos? Siya sa atin po natin ang ating mga sarili. Siya sa atin po ang ating mga puso at isipan. Ano ba ako ngayon sa harapan ng Diyos? Sino ba ako sa Kanya? Ako ba ay anak niya? At siya ba ay ama ko ngayon? Ang ating Panginoong Jesucristo ba ngayon? Si Jesucristo ba ngayon ay ating Panginoon pa at ating tagapagligtas? Yan po ang layunin. Mas maganda nga po, sa tingin ko, mas maganda nga po nasa pandemic tayo dahil tayo po nagkakaroon ng isolation for our own selves. Ina-isolate natin ang ating sarili sa ingay, sa disturbances na nasa labas ng paligid natin na maingay at marumi dahil may sakit na virus na kumakalat. So ngayon, it is high time for us to meditate on the words of God at pag-aralan natin, kilalanin natin ang ating mga sarili. Unawain natin sinasabi. It's high time for all of us now to discern our thoughts and what it is in our hearts. Maaaring hindi po kayo naniniwala sa sinasabi ko sa inyo dahil kilala niyo ako na dati po akong maraming bisyo, marami nang ginagawang mali. Pero ano po ang sabi sa sulatan? Ang salita daw po ng Diyos ay matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang tali. Ibig sabihin po, kapag ang itak, ang tabak, ang gulok ay itinaga, hindi lamang po yung tinaga natin ang tinatamaan at nasasaktan. Kasi pag yan po'y tinaga mo at bumalik sa iyo, tatamaan din po yung nagsasalita. At yun po ang nangyayari sa atin. Bago po kayo tamaan, bago kayo masaktan, doon po sa mga salitang ating tinanggit at pinag-aralan, ako po muna ang tinatamaan nun, ako po muna ang nasasaktan, ako muna ang nasusugatan. Salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin, mga kapatid, sa Iglesia Salamat. Salamat po at binigyan niyo ako na makabalik. Sa pagtuturo, sa pag-aaral ng mga salita. Pinayagan niyo po akong makabalik upang makasama niyo sa pananambahan at sa mga gawa. Salamat po sa mga kasama ko sa elders, sa board of elders niyo po. Brother Ben, Brother Dino, Brother Joseph. At sa inyo pong lahat ng mga kapatiran ko na pinayagan niyo po ako. Hindi niyo ako diniscriminate. Hindi niyo ako pinula. Wala po kayong sinabing masama. Maraming salamat po. At higit sa lahat, marami po sa Diyos. At muli ginagamit niyo po ako. Sa inyo mga kaibigan, paniwalaan niyo po ngayon. Ito na po ang totoong wattage. Ito na po ang totoong sana po ay makasama ko kayo sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. So, pansamantala po ay dito ko po muna tatapusin ang ating simulang pagbabalik sa pag-aaral ng salita tuwing Miyerkules. At ito nga po ngayon tatawagin natin Bible Study Online. Sa susunod po na mga Miyerkules, sa susunod po nating pag-aaral, ang ating pong magiging series ay ating pong papamagatang Discovering Spiritual Maturity.
Ulitin ko po, ang series po na ating sisimulan simula sa Miyerkules na darating ay may titulo po o may title na Discovering Spiritual Maturity. At ang atin pong magiging verse na gabay ay yun pong ating huling binasa sa Hebrews 4:12, all about the words of God. So, marami pong salamat sa inyong lahat, sa inyong panahon, sa inyong oras, sa inyong atensyon, sa inyong pakikinig sa salita ng Diyos, sa aking maikling istorya. Sana po ito niyo nagustuhan. Pakishare naman po sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak na may Bible study na po, na hindi na po natin kailangan pumunta sa church. So ito po isang panawagan po na tayo po ay sama-samang mag-aral ng kasing salita, na kahit po tayo nasa panahon ng pandemya ay tayo po may nagagawa makabuluhan para sa ating kapwa, para sa ating sarili, para sa ating kaibigan, para sa ating mga kaanak, para sa ating pamilya, at higit sa lahat po para sa Diyos na magbibigay sa atin ng buhay na walang. So muli po sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong pakikisama sa tayo po sandaling yung po at tayo po manalangin at magbigay ng pasalamat sa Kanya. Dakilang Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa ilang minuto na ibinigay mo sa amin upang kami Panginoon ay makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat at nasimulan po namin ang Bible study na ito na bagamat hindi kami sama-sama ay magagawa na po namin online. Salamat Panginoon sa iyong katakilaan. Salamat sa iyong katalinuhan na ibinibigay sa amin na naiisip namin ang mga bagay na ito upang ikaw ay aming makilala pa ng lubusan at ang iyong mga salita ay lumagana pa at lumago. Maraming salamat po. Ingatan mo kaming lahat. Layo mo kami sa sakit na dala ng COVID-19. Salamat Panginoon sa buhay. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kalusugan. Salamat sa paglayo sa amin sa lahat ng kamukha. Kaya Panginoon, nagpapasalamat kami at patuloy mo pa kaming binibigyan ng buhay at ng kalakasan upang kami Panginoon ay makagawa pa ng nararapat at maganda para sa iyong iglesia. Maraming salamat Panginoon sa iyong karunungan, sa iyong binibigay Panginoon na mga biyaya sa amin. Na kaming lahat Panginoon ay nakakakain ng 3 beses sa isang araw, na kami Panginoon ay hindi nagkakasakit, hindi kami naapektuhan ng virus ng COVID-19. Salamat Panginoon sa ito lang po isang patunay na ikaw talaga ay aming Panginoon at ikaw ang aming Diyos. Salamat Panginoon. Ito ang aming samudalangin sa iyo sa matamis ang pangalan ng aming Panginoon si Jesucristo. Amen. Salamat po ulit at see you po on next Wednesday. Magandang gabi po sa inyo lahat.